Kabiyan kagang mga masaming nga kinaupod pag-eksplikar sa importansya sa pag-eskwela kag pag-angkon sa oras para sa aton mga kabataan. Makinig ka sa aking payo, pagkamusmos ka lamang at malaman ng maaga ang wasto sa kamalian. Ini nga pahanumdum ang naggikan diri sa 97.7 FM Radyo Maragtas. Mayuhong kag balansagon kamo ang Bosko. 97.7 FM Radio Maragtas. Kamu ang gusto. Babanam kiwalam, babanam kiwalam. Interesante nga mga tupiko alin sa pinanig sang Maragtas nga nagbilig sang marka sa palanuglion nga kultura. Maragtas sang banwa, Maragtas sang kapis. Unong huraongan datu ay hinabongan adik Kaupod si Boss Renante Ortiz Vista, kagang manugpagtas nga si Dr. Vicente Vic Villan. Maragtas sa kapis. Programa nga magatalakay sa mga hitabo, lugar, tawo kag pagkabutang nga dako ang papel sa maragtas sa kapis. Kada adlaw sang Sabado, alas 11 to alas 11:45 sa aga. Maragtas sa kapis. Maragtason nga oras, impunto alas 11 na sa aga. Barin ang takot sa iyong damdamin, ipamalas ang aking galing. Tumayong buong tapang, harapin ang buhay at kapin ang tagumpay. Tulungan ang kapwa. Kapis, Pilipinas, Western Visayas, welcome sa pagpangalagad sang Maragtas sang Kapis. Panibagong adlaw, panibagong edisyon, panibagong tupiko nga aton sining igapatpat diri sa inyo tanan. Mga istorya sa kabuhi nga dako nangin papel sa Maragtas sang Kapis. Siyempre, kaupod na diri ang aton sining manugbagtas nga si Dr. Vicente Vic Villan. Sama tayo sa lubungin ng kinabukasan. Di nyo kita, tub-tub kita alas 11:45 subong aga. Samtang kamodera, nagapulo pahuway, nagapulo picnic siguro, kaupo ng inyo sini mga himata. Matapos nga nagsindi man sang kandila sa inyo mga nagtaliwan ng mga pinalangga sa kabuhi subong All Souls Day. Kabaya tagin nyo man sang tsempo, no? Ang hibaluon ang kultura kag maayo nga mga pamatasan nga dapat naton mahibaluan kag dapat naton ginaposes nga mga kapisnon. Nagligad nga edisyon sang Maragtas sang Kapis sa Halloween special naton nga gin-replay, no? Ang aton tupiko anay ang aswang sang Kapis, which is nagangkon gani sa 1.2 thousand shares, no? Sa aton sining nga mga kapis noon ngati nga nagaupod man sa aton sining kausa sa pagpalapta sa maayo nga mga kultura, no? Maayo nga mga hitabo diri sa aton sining probinsya kag i-correct ang mga hindi maayo nga mga impormasyon nga ginapalapta against sa aton sining probinsya. Okay, ara na sa pihak nga linya aton sining manugbagta si Dr. Vicente Vic Villan. Doc Vic, mayong aga kag welcome sa liwat diri sa aton sining pagpangalagad.
Okay, dali lang. Na-check ta. Aton sining kuan Zoom connection. Ngaman day. Paliwag ko be. Okay, sa nasiling naton ang aton nga tupiko nagligad. So nag-viral, kiti basta aswang-aswang. Nakuan man nila nga bisan magkadto sila to kuno sa Iloilo. Ginapasibangdan sila nga aswang. At ipinagiman sa aton sining nga pagdeseminar kag pagkayo no sa sining mga impormasyon. At least may iga panaming kita no against sa sila mga ginahaboy nga mga hindi maayo man no ngati kumbaga daw nagiging inferior na dason ang aton sining nga lahi. Okay, sa liwat kwaon ta correction sa pagpanumbalik Doc Vic mayong aga. Ngayong aga, Renz. Okay, loud and clear. Okay na, Doc. Thank you, Gid. Okay, okay Renz. Welcome back, Doc Vic. Kag nalipay gid kami, no? Ngaliwat naton ikaw nga makaupo diri live, no? Sa aton sining nga programa. Doc Vic, may panamyaw ka? Ginatamyo ko ang akon nga nanay no, dira sa Barangay Manggoso, si Clarita, no? Ay, okay. Bilyan, no? Dira sa Sigma. Nagsubog man ang akon utod nga upod niya sa dira sa balay. Okay, welcome back gid Doc kag salamat no sa tiyempo. Ang bago naton nga edisyon subong Doc, anong aton nga mangin tupiko no subong adlaw nga Sabado Doc Vic? Ayun, ang topic naton subong ay kabuhin kapisnon kag pagkatao, no? Kabuhi kag pagkatao kapisnon. Amo na aton siguro ngayon ay topic kay sang wala ako dire sang ato ko sa Russia alam ko replay mo lang replay no sa atong aton nga nagligad nga talakayan na hanungod sa aswang, no? So dahil may kaangtanan man ini sa ginatawag naton nga dungan, kalag, pagkatawo. Daw masulod man sa gyapon gali sa Halloween special tama kay All Souls Day gali subong. Oo. Possible usapin pa rin to ng kuan sa katawo. Ay siyempre inaakusahan kita balang sa siling nila kuno damo kuno aswang sa kapis kag ang mga kapisnon ko aswang, no? Okay. So ang nasundan na lang naton kung ano pa ang ginatawag nga kabuhi kag pagkatawong kapisnon. Okay. So ining aton nga kuan subong ang focus ta Doc ang pagka-inugalingon no sa pakigugyon sa kay sin-o paman nga isig katinuga kag isig katawo ang sandigan sa kabuhi sa kag pagkatawong kapisnon. Napaginambal naton Doc nga pagka-inugalingon sa pakig-ugyon ini nga konsepto anong buot silingon sini Doc Vic? Inang pinaka main thesis nato no nga ang pagka-inugalingon mo na ang sandigan no sang aton nga pakig-ugyon no sa aton isig katawo, isig katanuga, no? Importante ini nga mabalaan naton kay ang ginatawag naton nga pagka-inugalingon o yung tinatawag na identity, no? Ay napaka-importante nga kuan nga topic, no? Values isa ka sosyedad kay ang ginatawag naton nga identity ay nature gid ina asang kada tawo. May ara nga ginatawag kita nga iba't iba nga sahi sang ginatawag nga identity o pagka-inugalingon, no? Una ang ginatawag naton nga personal identity, no? Ang personal identity inang pagpakilala mo kung sino ka sa imo kaugalingon, no? Ikaduha ang ginatawag naton nga social identity, no? Sino ka sa katungan sang sosyedad, no? Sino ka sa katungan sang sosyedad? Ano ba? Kapisnon ako. That's your social identity, no?
Okay. Okay, pag may ginatawag makita nga organizational identity, halimbawa, isa ka probinsya, kunyari, sa religious aspect, ano relihiyon mo? Mm. So, halimbawa, sabihin mo, Katoliko ako. Mhm. Ah, so, that's your organizational identity sa context ng religion. Pero meron pang ibang categories paghambalaw natin na ginatawag na organizations. So may mga civic organization, liban sa ating ginatawag natin na religious organizations. No? Aha. May ginatawag tayo ng government organizations, may non-government organizations. So madamo inang classes ng organizations. Pero gina-assert mo na natin kay ang identity pinaka-importante nga bahin sa aton kabuhi, no? Marker ina siya kung sino kita sa tunga sang kadamaan. Oh. Ang isa pa rin nga ginatawag natin ng identity, halimbawa ay yung cultural identity. Cultural identity, isa naman ini ka identity nga nagatumod sa aton nga pagginawi bilang isa ka tawo Oo. sa tunga sang kadamaan sang Aha. mga tumuluyo. Halimbawa, Bisaya. Pag sa Bisaya, that's your cultural identity. Iba ka sa mga Tagalog, iba ka sa mga Ilocano, iba ka sa Kapampangan kasi you have your own language. Di ba may sarili kang arts, may sarili kang mga value systems. You also have your political systems, your culture, etc. No? Talagang ina-assert mo na iba ka sa ila. Aha, aha. Okay. May kaugalingon man nga isa pagkalapad sang Kapisdo kay may 16 municipalities kita to, kag sa paglibot naton do halos every munisipyo do may ara gid sa ila nga kinaiya, may kinaiya gid bala sila. In the whole Kapis, Doc. Oo. May Tama ina rin. Part man ina sang ginatawag natin nga cultural identity, no? Sa tunga sang mga kapisnon like 16 municipalities. Ina-assert man na natin ang aton identity. Halimbawa, pag ginahambal mo na kunyari taga-Dao, so may daon identity. May pagka-pinasahi ka sa iban nga pumulo yung kapisnon. Amo man na ang mga Sigmahanon, Mambusawnon, Sapianon, Ibisanon, Dumalagnon, di ba? Dumarawnon, Tapasnon, Hamindanon, di ba? Hamindanganon, Sapianon, etc. So nag-assert man kita sang aton nga identity bisan sa sulod kita sa isa ka probinsya. Kaya nga identity pinaka-importante gid nga values nasa aton. In fact sa self nga naton pag tindro ngalan mo hindi ka pwedeng tawagon nga Juan. Galain yung buot. Di bala? Oo. Natural na sa kada tao. Gina-assert mo na nga hindi ko ako kuya si Pedro, hindi kuya si Juan. Kaginahimo mo inang assertion nga na hindi lang sa ngalan, pati sa imo values, sa imo pananaon sa kabuhi, sa imo nga mga ambisyon sa kabuhi. May pagka pinasay ka sa iban, amo na ginarespeto nato na ginatawag nga identity kasi amo ina ang naga-define kung sino ikaw bilang isa katinuga. Okay. Without that identity o pagka-pinasay mo sa iba, hindi ka tao. Kay basic na sa ginatawag na pagkatao. Sa pag-studio mo diri sa Kapis, Doc, so far, kumusta ang identity sang mga Kapisnon? Is it na amat-amat na gid man, no? Nga nagatuhaw or na-i-influensyahan na gid or kumusta? Actually, mahirap pa naton kumbaga i-picture out ang Kapisnon identity, although meron na kita nga batayan indicators nga na Kapisnon kita like halimbawa yung lingwahe non language, di ba? Ano pa inang siguro yung pagka maisog, maiba rin siyang assertion na pagka Kapisnon niya, no? Siguro baka ang maaring pinaginapamangkon mo siguro Renz, kumbaga sa tunga sang tagapanay o Kabisayaan,
sino kita. Nan. Na, Aha. sino kita, no? Aha, aha. O sa katong nga sa mga Pilipino, sino bala kita? Mm. So ginahimulat naton nga kumbaga imo isalarawan, no, i-describe kung sino kita. May mga di ba sa mga nagligan, mga site ko yata ini nga Aha. halimbawa kung kituluan taon nato ng aton nga probinsya, may napapansin ako na ina-assert natin ba sa museum. Aha, aha. Okay. May assertion na parang ang mga Kapisnon ay lugar sa siguro sabihin natin nga sa mga lideres. At ang lideres nga na actually nasa sense natin, di ba? Rojas. Parang Rojas, parang Capiz. Parang gano'n na, no? Rojas, parang Capiz. Well, of course, ang iba ay tataas ang kilay dyan, no? For them, siyempre, isang agenda yan sa kabilang, sa isa kapamilya, no? Sabihin naman na yan ng power. Yung ginatawag na identity assertion ay nakaugat na sa ginatawag na pagginahom. Kung sino may gahom, siya man ang may way to assert that particular identity, no? Pero kung tao ang imo pang ang katawhan ang imo pamangkuton, sino bala ang mga Kapisnon sa tungasang tagapanay? Nan. Ayan, kag Pilipinon. Well, pwede nila sabihin na kami nga Kapisnon, amoy kami yung mga isganan. Isganan. Ngayon, kailan lagyan natin inasang laman? Ako, sabi ko nga, kung ako ang pamangkutan mo rin, may tatlo ka batayan siguro nga pwede natin i-describe kung ang mga Kapisnon in the context of identity making. Isa na gina-assert sang halin sa may gahum. Okay. Probinsya sang lideres Rojas, yeah? Third one is pwede naman natin na hambalon nga ang Kapisnon ay puod sang mga katipunero. So pwede natin sabihin na tayo yung builder of this nation. Kapisnon as builder of this nation. Okay. Di ba? Tagapasad sang pungsod. Ikatlo, pwede natin nabalon nga ang mga Kapisnon ay puod sang ginatawag nga indigenous people na IPs, di ba? Yung panay Bukidnon. Pwede nato na i-assert. Bagamat ina-assert din iyan ng taga Iloilo. Iloilo. Yung ganon, Renz. Pero kung ako ang imo pamangkuton, kung ako ang assert ko nga identity sa mga Kapisnon, kami puod sang mga tagapasad sang pungsod. Wow. Grabe. Katipunan niya ang akong basis. To describe who we are as a people. Sa tunga sang Panay, sa tunga sang Kabisayaan, kag sa tunga sang pungsod Pilipinas. Wow. So founder kita sang nation state community. And for me, yan ang gusto ko. Yan ang gusto ko na makitaan sang mga Kapisnon. Kag isabuhay nila. Isabuhay nila na mga Kapisnon ay tagapasad sang pungsod Pilipinas. Wow. No? Ayoko kasi yung sabihin natin ay nakakontextualize lang sa family. Ayoko nang ganun. Wala man akong masamang tinapay dyan. Kaya lang, hindi siya encompassing. And highly politicized, hard sell siya sa tunga sang pumulo yung Kapisnon. Diba Laren? Yung kung IPs naman, may kaagaw kita. Iloilo. Pero, inang isa, huwag kita kaagaw sa Kabisayaan. Diba? Huwag kita kaagaw. Kag bahagi kita sa mga pumuluyo nga nagpasad sang pungsod Pilipinas. And that's for me
ang pinaka-best kasi encompassing siya na identity formation sa mga kapisnon. Mhm. Oo. So, kung gusto naton nga i-culturalize ina nga classes sang assertion sang aton identity o dili kaya ay gusto naton magkaroon sa ginatawag na cultural renewal or Aha. should I say cultural revitalization, then Mm. kailangan naton nga itaguyod. Mhm. Kinahanglan naton nga itibuong ina nga kausa nga ang aton batayan sa identity sa sulod sang probinsya ay bilang tagapasad sang pungsod Pilipinas. Wow. Oo. Mm. Okay. That's my my opinion. Aha. Then, Now, ining identity, ginplastar mo na nga ton nga identity, Doc. So, ano naman ang mangin relationship sini sa aton nga isig katawo, no, sa kabuhi sa mga kapisnon, Doc Vic? well, mahalaga inang pagpasad naton sang identity formation. Kaya pagkaina dapat siya, 'di ba? Encompassing siya. Pag sabi ko hindi na siya hard sell Aha. kay ay cross-cultural ina siya, no? Tumatago siya kahit saan kasi kaupo dira ang mga IPs, ang mga ATI, mga Kristiyano. So sa context ng cultural identity para sa akon, importante siya no sa aton kabuhi. Mm. Aton kabuhi as an individual, siguro as kapisnon, the context of this political boundary, and the context of Bisaya, and sa konteksto ng Pilipinas. Siguro ang pinakapunto na gusto ko ipakita rito siguro sa idea natin ng pagiging encompassing, may tool, like conceptual tool akong ginagamit dira. Aha. Tulad ko nga alabay. Ang alabay is an old concept, mga Austronesian concept, kung diin naghalin dira nga itong konsepto ng abyan. Ang abyan ng Panay ahalin sa protoform na alabay. Ang alabay, kung aton pagkahibalaan, isa'y nakatermino nga ginagamit naton sa ginatawag natin mga seafaring activities. Kay ang mga kapisnonarians, in particular, at ang Bisaya and ay mga seafarers sila. At ito ang keeper sa ginatawag na maritime civilization. No wonder, maramdamo kita sa mga seaman sa Pilipinas. Sa palayatang pamilya na wala sang seaman, no? At ang alabay, amoy na siya yung nasa wala kag tuo sa isa ka dato kapag ka siya ay nangayaw. So ang pagpangayaw ay pinaka core sang aton maritime culture. Manugpangayaw gid kita yung tao. As manugpangayaw, ang context ng pagpangayaw sa una kay wala pa naman eroplano, di ba? Wala pa naman tren, di ba? Wala pa sasakyan. Ang ginagamit natin niya sa atong pagpangayaw ay mga baruto. Traditional boats natin, like Aparaw, ganon, no? Mga basnig, biray, baroto, no? Karakoa, Juanga, etc. May na mga ilang kahalimbawa sa aton mga traditional sea craft nung araw. Kapag ka nangayaw kita, sa left kag sa wala kang tuo sang dato, may ara siyang ginatawag ng alabay. Amo na yung protector sa mga pag nag-raid sila, kasi hindi ka pwede pasampahin sa isla, panaon ka sa kalaban, di ba? So, amo na ang nag-defend sa imo. And usually, ang imo alabay ay ang pinakasuod mo gid nga abyan. Ginasaligan. Ginasaligan. Sino ang pinakasuod kag ginasaligan mo gid nga abyan o alabay? Siyempre, una dira, ang imo kadugo. Di ba? Sabi nga, pamilya. blood is thicker than water. Oo. Ikaduwa, ang imo nga
ang imo gid nga kuan nga barkada. Childhood Oo. friend. Abi mo barkada, ang imo gid ginasalig-saligan nga hindi gid ikaw pagtraidoran. Kasi Aha. kaya kanya ipagtanggol sa kasino pa man nga kalaban, di ba? Yan. So, amo na protector mo, alabay mo. Kaya ginatawag natin ina nga abyan. Abyan. By the way, yung word na abyan na yon, abay, sa Tagalog, dyan man yan naghalin sa alabay. Ah. Pero ang nakatawag pa rin yung abay ng ina, gingamit pa natin sa kasal. Kasal. Oo. Sa kasal, di ba? Mhm. At sa left and right mo may abay ka. Doon sa barko man, doon sa pangangayaw. May katig. Oo, may katig. Kaysa pangayawan, sa pangabuhi, pagbagok na kasal, manog pangayaw ka, kay wai man kakabalo kung ano imo maging boss damlag, di ba? Aha. Kay ang dagat na mabaskog ang balod. So, Mm. kailangan may ara ka alabay sa imo left and right. At sino inang alabay mo, abyan mo, inang best friends mo, BFF. Tawag natin subong, di ba? Mhm. Kaya hindi kanya pagkapabayaan siya na pagka medyo tumatagilid na ang barko mo sa tungasang lawod. Aha. Sang lawod. Kaya yun nga, ang pangabuhi ay ginahalin tulad man sa isa ka paglalakbay natin sa tungasang lawod. No? So, you need that alabay for your sake. No? So amoy na rin nga importante gid ang konsepto sang alabay kung aton paghahambalan ang aton pangabuhi. Aha. Kay ang pangabuhi ay ang sabi nila ay hindi tiyak. Very challenging. Oo, puno ng challenges ang pangabuhi isang tao. Ang kabuhi isang tao. Sabi nila, ang atong kabuhi ay liban sa malipot matagod, malipot ang atong kabuhi. Ano pa? Kung sa Tagalog ay babasagin, marupok. No, marupok. Ano sabi kapis na marupok? Tapok. Matapok ang atong pangabuhi. Matapok, no? So, bangod nga matapok ang atong matagod, kag matapok ang atong pangabuhi, kinahanglan mo gid sang abyan sa imo pangabuhi. So sino ay nang abyan mo? Ay nang abyan mo nga kakusa mo, di ba? Kasama mo, kaupod mo perme sa hirap at ginhawa, no? Pagkapareho man kamo sa ginatawag nga mga dreams, pati yung aton nga kasi pag may kaibigan ka, actually kaibigan mo, pareho kayo sa sa pananaw sa pangabuhi, mga values, pareho kamo, di ba? Aha. So yung identity mo, ang identity hindi magkalayo. Kaya nagja-jive kamong duwa, no? So kaya importante siya. Importante ang alabay sa konteksto naton sang ang alabay, ang identity sa konteksto naton sang aton pagpangabuhi sa kalibutan nga ini. Ang paghatag naton sang balor sa aton nga mga isig katinuga abi dok kag isig katawo naton is it part man sang aton identity? Oo. Ganito rin maayog yung pamangkot mo ina. Sa konsepto ng alabay, may tatlong realms sang source ng aton alabay. Aha. Ang first realm, ang ginatawag natin nga cosmological spiritual realm. The other one, ang ginatawag natin nga social realm. And the last one, ang ginatawag natin nga biological realm. Unahon ko ang cosmo spiritual realm. Sa cosmo spiritual realm, ang isa ka tawo ay kinahanglan may ara siya nga abyan. Halimbawa, pwede niya maging abyan ang ginatawag natin nga anito. Aha. Ang encanto. Spirits. O encanto. O kisa, tinatawag nila nga basi may mga tinuga nga hindi ta makitaan nga nagabulig sa imo. Nagabulig sa imo. Makita mo sila sa halimbawa sa katalunan. Okay. O di gani sa mga kalalawran. O kung hindi man sa mga wayang or ang iba naman ay sa sementeryo. so pwede mo dira sila makuha ang imo
ang imo abyan. Na magabulig sa imo sa panahon nga ikaw ay ara sa tunga sang sa hambalo naton ay Krisis, kadiliman. o kadiliman sa Oo. pangabuhi, mabudlay nga pangabuhi, Mhm. challenging lives, no? So pwede na sila makabulig sa imo. Mhm. Kaya So- dumduman ko daw ka basta magdamgo ka sang malain, kadto ka sa kagubatan, no? Kagulangan, iang ikagat mo sa puno sang kahoy, kag ihutik mo sa puno sang kahoy. Para daw Oo. dito ko na mapasa ang malain nga damgo mo. Oo, yan. So makita mo yung ginatawag naton nga sa biological realm yan actually Renz. Aha. Yung may abyan kang maaring ang kahoy Aha. ay makabulig sa imo. Okay. Daw Pwede kayo pasahan. mga tanom nga maaring makabulig sa imo. Like yung tanglad. Mhm. No, pag panahon sa Semana Santa, alas 12 sa kagabihon, Oh. imo pantayan. Pagbulak, kuhaon mo kuno ang yabulak, kag Oo. ina ay mangin gahumo, kag makabulig sa imo pangabuhi. Oh, okay. Oo. Now balik to sa cosmological, Doc. Oo. Sige. Ayan. So, yan, pwede, umaasa, nagagasalig kita, Aha. tapos mo spiritual realm, ay may ara nga nagabulig sa imo. Kag kinahanglanon, ang bulig nga ina ay makamit mo ka kung ikaw ay maayong tao. Kung mabuot ka nga tao. Amo gani na ang pagkamabuot, importante gina sa aton. Kay ang pagkamabuot, passport mo ina para buligan ka. Sa sinuman nga imo isig ka tao, isig ka tinuga. Siguro isa man sa mga rason nga man madasig kita nga influensyahan sang Catholicism, Doc, no? Kay gid-present nila ang guardian angel, and then sa ton nga part naman do ever since Galiya do nagapati nakita sa mga kasubong siring nga mga engkanto. Correct. Ay mabuti na sabi mo yan. Actually may article na ako ginusulat sina. Yung tungkol sa cultural subversion. By the way, magandang imo ginhambal nga concept ng guardian angel. Nga pumasok sa aton collective memory yung idea sa tawag nga guardian angel. Kasi yung idea ng guardian angel, actually, that's your abay angel. Oo, nagbago lang ang term. Ang term. Guardian angel, but that's your abyan actually. Na gagabulig sa imo sa panahon sang katalagman, sang imo pangabuhi o kabuhi. Oo, di ba gusto mahulog na sa pilas ang imo salakyan? Pero nga bisan gas-gas man sa imo sang imo alawas ay isang samad. Ang hambal sa mga tao ay guardian angel. Luwas ka sang imo guardian angel. O may mga sitwasyon na kabuhi nato na eh. Actually, ako nga minsan nakasakay ako sa tricycle. Tricycle yung sakyan ko ay hubog bala. Pwede mo ko balo nga hubog siya kay gabi-abi mo. Hubog siya kasi dasig mo padalaga. Nahulog ka maya sa pilas na. Imagine mo, kataas ang dinhulugan ko. Way gid ko sa mad bisang gamay. Bisang galos sa kamay ko ay gid ya. Nagtaka rin ako nga away ko sa mad. Pilag gid kami kabalintong mo sa tricycle. Sa mad na tricycle pero ako yaway ko ya sa mad. Galibot kurong lawas ng libot-libot ng tricycle. Way gid ko ya sa mad bisang gamay way gid ya. Amo na hambal sa tao ginluwas ka sa imong guardian angel. But that concept of guardian angel basically that's our organic notion of this abyan. At importante yung abyan kaya may abyan ka sa spiritual world. That abyan di lang yung anito sa pre-colonial belief naton o bisan kitog nila engkanto or
Or sa kabilugan, kag pinakamataas nga pagkilala sa mga pumuluyo nga pisnon, ginlawas ka sang imong makaako sang Dios. So yung God is your important abyan. Mhm. Importante nga abyan mo ang Ginoo. Kay kung hindi mo abyan ang Ginoo, madali ka ma-depress. Sakto. Kailangan lang gid naton gidya ang aton nga ang abyan nga Ginoo. Hindi lang ang Ginoo ang imong abyan, kay si Kristo abyan mo man. Abyan mo man ang, di ba? Ang iyang mga pinadalang, di ba? Nga makabulig sa imo pangabuhi. Sa imo kabuhi. So importante nang abyan sa aton pangabuhi rin. Aha. Oo. Sa Well, spiritual hindi realm. lang sa spiritual realm, ha? Mhm. Pati sa ginatawag naton nga social realm. Ating abyan. Halimbawa, kailangan abyan ko si kapitan. Abyan ko si mayor. Abyan ko si gob. Oo. Oh, kasi kung hindi mo maging abyan ina sa panahon sang ginahambal naton nga hambal naton nga mapiot nga pangabuhi. Aha. Pangabuhi nga hambalo naton ay punong-puno ng hamon. May ara ka nga Palapitan. malapitan. Oh. Paano na lang kung kaaway mo na? Na. Hindi ka makalapit. Mhm. Ang pinaka-best na kaibigan mo, ginatudlo ina sang Biblia, kagbabudlay nga himuon, actually, kagatidlo sa aton, kailangan abyan mo ang imo kasilingan. Neighbors. That's why, love your neighbor. Pinakamabudlay na nga kasuguan sang Ginoo. Would like it. Oo. Di ba? Natatawa ka, di ba? Yang imo kasilingan, amo na ang unal mo man nga kaaway. Amo kang ginasubo sang Ginoo sa imo, no? Ibigin mo ang iyong kapitbahay. Kasi balaan sa Ginoo, mabudlay ibigin ang kapitbahay. Kanabalaan nila ang bilog mga chismis mo. Oo. Malapit eh. Di ba mabudlay na nga sugo, Renz, di ba? Oo. Oo, nga ang kapitbahay mo maging kaibigan mo. Kasi sa lahat ng pagkakataon, ano yan eh, minamaritis ka. Maliban sa minamaritis ka, kinainggitan ka. Pag magbakal ka sang amo ni, mabakal man siya. Kung magbakasyon ka dito, magbakasyon na siya. Kung mapatay sa baka, patay ka man baka, daywagin. Kaya nga maiwat nga maging alabay o abyan ang imong kapitbahay. Pero ang tambal sang Ginoo, 'di ba? Ibigin mo ang iyong kapitbahay. Kasi once na mapiot ang pangabuhi, ara ka sa katalagman, atal-atal nga pangabuhi, may ara ka madalagan, kaumugid na ang una mabulig sa imo, kay una na siya makakita sa imo. Kaya importanteng abyan, i-apply natin sa tanan. Kailan may abyan ka sa imo, spiritual. Sa imo kasilingan. Okay. May abyan ka sa imo kaklase, classmates. May abyan ka sa imo peers. May abyan ka sa purok mo. May abyan ka sa barangay, may abyan ka sa banwa, may abyan ka sa probinsya, may abyan ka sa national level. Wow. Amo na ang ginatudlo sa aton. Agod nga maging mayad, magmagan ang aton pangabuhi. In short, wag kang makipag-away. So marami kang friends, kasi pag damo ka friends, madamo mabulig sa imo. Okay. So that's the spiritual realm kag sa physical, no? Social realm. Social. May last pa kita rin sa isa na realm, yung biological realm. Yung biological realm, siyempre andito na ang abyan mo naman nga mga isigkatinuga mo. Sino ini maabyan na isigkatinuga mo? Historically, ang pinaka best friends ng tao sa biological world ay ang ayam. Ay, oo. Dog's best friend, oo. Oo. Marami naging sulat tungkol sa dogs. Actually, naging bakal gani ako nga libro de. Alin sa Russia. Kasi ang aso kasi paborito gid ni sa mga Ruso. I see. In fact, may ginatawag nga dog diplomacy. Kung gusto mo maging kaibigan ka ni Putin,
regaluhan mo siya sang dog. Ay! Kaya ang dog, pinaka-best Oo. nga regalo sa mga Russians. Ah. Kaya, di ba sa Arctic Circle kasi, si Putin pa naman ay malapit yan sa Kwan. Ang Oo. lugar niya sa St. Petersburg, napuntahan ko. Aha. Lapit yan sa Arctic Circle, sa Lamig. Finland, Norway. That's why, sa mga lugar na nga ini, importante ang dogs. Dahil ang dogs kasi, mahalaga siya sa hunting. Lalo kasi, mas snow kasi na lugar yan. Mhm. Ang dogs kasi, maliban sa hunting, ang dogs nagbibigay sang heat sa lawas ng mga tao. Kaya malamig malamig masyado. Sa ato ko to, -6. Alas mamatay-matay ako sa lamig. so yung dog yakap-yakap na nila kay mainit abi ang dog. So, amo na nga best friend nila ang ang dog. Sa nabibigay ng heat, nagpo-provide siya ng food. 'Di ba? Naghahatag siya sa security pag may enemy. Kasi mag-bark na siya para ma-alarm ka may kaaway. At pagka sa mga raiding activities, ginagamit na ang dog para habulin ang kontra o hanapin yung mga bomb, 'di ba? At iba pang mga sabihin natin mga bawal nga mga bagay na maaari makahalit sa aton pangabuhi. So ang dog ay importante sa survival sang tao. Mhm. That's why abyan sang tao gid ang dog. Ido. Okay. Liban sa dog yung cat, yung pusa. So ang pusa ay hambal nila hindi lang nasa abyan naton nga para malingaw-lingaw ka, maalis ang depression mo, kundi ang dog man kuno ay naghahatag man inisang sa kaligtasan naton, lalo yung mga spiritual na bagay na maari magsulod sa imong balay. Kaya nakita ko na sa mga Puti. uti, kuring, no? Pusa, ang mga unseen na spirits, i-alarm ka niya para sa iyong kaligtasan. So that's Sa iba naman biological. rin, sa iba naman ay ang abyan nila halimbawa sa Islamic world, yung falcon bird. Yung falcon bird kasi naghahatag na siya sa information sa ila kapag sila may kaaway. Okay. Space. Yung falcon bird. Dito may falconry na tinatawag sa Islamic world, pati sa Egypt. In fact, simplo gani siya sang pero. Yung falcon bird. Ang iban mga plants, Doc, no? Ang iba plants. Yung ginatawag natin ng mga ornamental plants, yung mga herbal plants para sa aton paligid. Layo ng mga luya. Mga luya nga ina. So mga luya importante na kay na may tanom ka na sa imong banawang, sa imong bakuran, kay tinataboy niyan ang mga bad spirits, ang mga aswang. Okay. Sa mga Buddhist society, yung fig tree o banyan tree, importante sa ila sa Thailand gani no, eskwela ko dito. Okay, expired na siguro ato nga Zoom link. Alright, so karami ang aton sining ginadiskussan karon paano no kag ano ka importansya ang identity sang mga kapisnon kag paano naton pasangkaron ina. So may mga ginatawag kita nga cosmological spiritual realm, social realm kag biological realm. So dapat abyan naton ining tatlo ka mga realm ngani para at least mangin masangkad kita kag maayo no ang aton sining pag kinabuhi. Kadamo pa sa mga luyag naton nga ipamangkot diri sa aton sining pagpangalagad with Dr. Vic Billion. Okay, ara sa piyak linya via phone. Akin send mo ang link. Wala di. Hindi. Wala mong panasend dai. Di ba? Karami lang. Ang aton sining mga pictures ara visible sa makita ang imong kwan. Ang live ta nagkitaon ang Ikaw at ako magkasama. Ang live kitaon ang Facebook. Ang kinabukasan. Ari na mo ni. Okay. Subong lang nagsulod. Sige, send ko liwat kay Doc Vic. Kanami ang signal ta eh.
No, loud and clear kun sa via Zoom kita. Oh, karami ang kwenta internet connection to subong ha. Good job sa internet provider ta. Ano kaya kita dai? Ano na? Globe. Oh. Very good ang Globe subong. Wala sang interruption sa ton nga internet connectivity. Okay, ara sa pihak nga linya sa pagpanumbalik Doc Vic. Hi, Renz. Mm. Yeah, Now, sorry oo. putol ako. Gani Doc na expired ang aton sining Zoom link. So, yeah. oo. Sige. Okay, so muna ng tatlo ka realm Doc no, ang cosmological and spiritual, social and biological realms. Oo. So ini silang tatlo ka realm nga ni ano ni ang role nila sa identity ta Doc? Mahalaga ang role nila sa identity natin kay dira kita nagakuha sang aton abyan, Okay. sa aton abyan. Oh. And then yung aton abyan ay ka-interact na natin siya sa process ng interaction natin with our abyans Mhm. na de-develop ang aton pagkatao. So, ang aton Okay. pagkatao. So hindi lang siya naghahatag sa aton kaluwasan sa aton kabuhi, Mhm. kundi gina-improve man niya ang aton nga pagkatao. So in effect, yung ating identity, kung ano kita subong, basically bunsod ina sa ginatawag naton nga interaction naton with our abyans na halin sa tatlong sa tatlong realms. So friendly gid ya galing mga kapisno niya Doc eh. Oo. Oo, kay Palabyan. ba't natin importante gid siya sa Oo. ating existence as a person, as a human being, and as a kapisnon. Kaya kita mo mga kapisnon damo friends. Hindi lang dira sa ating probinsya, kundi subong man. Hindi lang sa pungsod, subong man sa iba pang bahin sa kalibutan. Ang kalabanan nga mga festivals na diri daw more on cooperation, no? Teamwork. Oo. Tilibugan. Oo. Okay, kay ang lantaw naton abi ren sa aton nga isig katawo, sa isig katinuga, part sila sang aton nga sang aton nga we have this concept of kabubuton. So may parang ang idea is may kabubuton and your kabubuton is one. Parang gano'n, no? Iisa lang 'yan. So kung ano ang sa lantaw mo sa imo ko ugalingon para sa kaayuhan, amo man na ang sa akon. Wow. At dahil maayo man ang imong buot, maging maayo man ang akong buot. Primarily amo gina ang ginaunay, ang maayo nga kabubuton. Kay kundi naton pagkaunahon ang aton ang aton kabubuton, una at stake ang aton life, di ba? Kumbaga nakataya dira ang aton pangabuhi. Pangabuhi kag subong man ang aton dungog bilang isa ka tawo. Without your friends, hindi naton maabot ang anuman nga may ara kita subong. Oo. I-deny man naton kung aton paminsaron, madamo sang buhat ang aton mga kaibigan sa aton kabuhi. Muna ang hambal sa mga Ilonggo nga kulang ilang circle of friends kung wala sila sang kapisnon nga abyan. Which is true man gid gali. Kay very friendly kita na. Na-mention mo Doc kag may ritual sa pakig-ugyon sa isig katinuga kag isig katawo. Ang isa ka ritual nga ginabuhat sa aton nga ninuno dira sa Kapis at recorded ni sa history natabili sang January 3rd week of January 1570 sang nakipagsandugo nakiganghod sina Dato Madidong Raha Madidong kag Raha Marikabog kanday kay Legazpi sa kanyang mga tawo na sina Martin de Goite at saka Cesar Cedo. So ginatawag na pakiganghod, ibig sabihin ay pagkikipagsandugo sa Tagalog. So gamit yung blood, nilagay nila sa sa baso, kag inom ina. Blood compact. Blood compact ritual upang agud sila maging
mag-abyan. Mhm. Yung mag-abyan. So dira lang pwede nga maging kuan no, maging abyan ang hindi magkadugo Ay, para see. ituring mo na kadugo ang ibang nga tao. Kaya kung hindi mo siya kadugo, cause inasang ginatawag nga pag-inaway. At Mm. dahil masama ang pag-inaway, and then costly ang may kaaway, at the same time mapanganib ang may kaaway, ginauna naton ang pagluwas sa kabuhi. Mhm. Mhm. The way to, di ba, to ensure that is through this ritual pakikipagsandugo. But for the kapisnan, importante ang word naton na pakiganghod. Umanghod yung root word Mhm. natin. Mhm. Pag halimbawa ikaw dato rin sa karahaman ako, kami sakop man ako, pag nagsandugo kita, pakiganghod, ikaw ituring ko nga manghod. Mm. Ako man turing mo man ako nga manghod nga importante ang concept ng manghod. Kay ang magulang ginhataga na sang pribilehiyo nga luwason ang manghod, pagabantayan ang manghod, secure ang manghod, Aha. to the point na maluwas ang kabuhi, mahatagan siyang maayo nga boss damlag, kag makamit niya ang ginatawag nga dungog. That's why isang duty or responsibility ang ini-emphasize sa ideya ng ritual ng sandugo para mabalaan mo ang imo duty, ang imo responsibilidad, nga i-care mo ang imo Manghod. nga kasandugo tulad sang imo kapatid. Mhm. So sacred duty of caring. 'Di ba? Para doon sa ibang katao. O kung kay turing mo siya nga di ibang tao. No, di ibang tao. At kung sa di ibang tao, abot silingon ay kaya mo nang mag-offer sang anuman nga may ara ka. Hindi lang ang service, pati ang kabuhi ay kaya mong i-offer for him or for her, no? Mhm. Nagakinahanglanon sang imo nga bulig, no? Mhm. So importante siya rin sa aton nga survival as a community, as a nation. So kung walang sandugo, dadalhin kita doon sa ginatawag na pag-ilinaway. Mm. Okay. So recorded man gid sa gali no sang 1570. 1570. Aha. Ang anong result sang ila sini nga kwando kay Butchelingon ining mga tinawon ni Legazpi so will be taken care sang mga raha nga mga kapisnon. Okay. So ano naging result? Aha. So, dahil sila ay magulutod na. Magulutod, oo. Kung magturingan. So ang una dira ginbuligan naton ang mga katsila para i-invade ang Luzon. Okay. Kaya bumagsak ang mga Tagalog, ang Kingdom of the Tagalog noong May 24, 1570, di ba? O bumagsak sila dira dahil sa alliance ng Bisaya kag ang mga Katsila kasi nagturingan silang magulutod. Maglutod. Hay ano nakuha sang mga kapisnon sa sining. Okay. Oo. Anong nakuha nila? Okay. Una, preservation sang ila maritime culture nga Okay. pagpangayaw. Preservation sang pangayaw culture. Ikadua, syempre, yung kanilang military prowess ay naghatag sa ila sang dako nga pabor sa mga Katsila. Sang na-establish ang Colonial Manila noong June 24, 1571. And in fact, after the establishment of Manila on June 24, 1571, kaupod man ang mga kapisnon nga naglagas kay Limahong doon sa tinatawag nga Limahong Invasion of Manila. And sila din ang kaupod, ginupdan Manila ang mga Katsila pagkanto didto sa Ilocos para itatag ginatawag nga Villa Fernandina sa tuig 1575. 1575 man ang ginpasad ang ginatawag na inang Nueva Cáceres sa Bicol region.
Kag sa 1595 natatagman ang ginatawag naton nga Nueva Segovia dira sa Lalu, Cagayan. So upod nila ang mga kapisnon sa amo sina nga bulaton. Kag hindi nagdaog ang makatsila sa ila ginatawag nga exploration and expeditions without pagpangayaw ng mga Bisaya na naghalin sa ginatawag natin nga pag-abenay bangod sa sandugo. Ay ginturing sila nga manghud sa mga kapisnon. Amo nagmadiyaugo ng makatsila sa Pilipinas. Okay. Last question na lang gidok no. Kun manghod tagali sila tingaman do ginsako pa nila or diri sa Capiz no? Do naging sentro pa sang kuan? Amo ni natabo Renz. Actually kita yaway sin sala kay ang ating duties with our manghod tinupad naton. Proteksyonan, oo. Pero sila duties na yung responsibility nila sa aton as their manghod hindi naman nila ginawa. Kaya nagtraidor sila sa sumpaan. At yung pagtraidor ngayon nasa sumpaan, ang sanhi man kung nagsipak na kita sa ila sa 1896. Okay. Sa 1896 kag nakipagsundugo na kita sa mga Tagalog sa ilalim sa ginatawag nga katipunan. So nag-shift tayo ng alliance na from Spaniards to the Tagalog. Ang mga Tagalog di man na naton sila utod mo sa idea ng sanduguan sang una. But because of sanduguan nanday yung apat natong katipunero Macarilukso magulutod nga Arce kaguan kag si Mamerto Pajarillo dire sa Manila. Naging representative sila upang maging magulutod ang mga kapisnon kag ang mga Tagalog sa sulod sang ginatawag natong katipunan nga eventually naging gobyerno nga ginatawag natong Republika ng Katagalugan. So tinapos na nato ang aton pagka utod sa mga katsila kay gimbaylohan naton sang matuod naton nga utod ang mga Tagalog sa sulod sang katipunan kag gobyernong Katagalugan. I see. Okay. Muna nga ginapakigbato mo gid Dok nga puod kita sang pagpasad no sang pungsod. Okay. Oo. Amo na rin nga ginahambal ko inakagayna kay kita ang pioneers ng mga Bisaya nga nag-upod sa mga Tagalog para ipasad ang Republika na tawag naton subong Republic of the Philippines. Okay. Overtime na kita, Doc. Lastly, siguro, ang kapuslanon sining pag-identity naton nga mga kapisnon kag pagpakig-ugyon sa aton sining kabuhi. Importante ang ginatawag naton nga identity, be it personal, social, cultural, etc. Kasi batayan ini sang aton nga pakikipag-interact with our abiyans. Abiyans sa spiritual realm, social and biological. At importante ng tatlong realms para makadevelop kita sa aton relationships doon sa aton suod nga mga abyan para ma-forman kita bilang isa ka tawo kay sa hambal nila no man is an island. Hindi kita mag-exist kung walang aton ang aton abyan kay importante sila sa aton kabuhi, sa aton pangabuhi, sa aton dungog bilang mga kapisnon. At dahil dira naging batayan naton ina sa pagpasad sang aton pungsod ang Republika ng Pilipinas sang tuig mula pa 1896 gang Republika ng Katagalugan at nagpatuloy ini tugtog sa aton panahon. Okay. Doc Vic, thank you gid. Kag lastly, basi may message ka ipaabot sa ton sining nga mga tagpalamati or sa may tamyawon ikaw, Doc? Siguro sa kabilugan na lang sa of course sa akong mga kasimanwa nga kapisnon nga nagpalauli dira alin diri sa Maynila kag subong man sa ibang bahagi ng mundo na nakasabayan ko pa sa Dubai pabalik dito sa Pilipinas ay enjoy lang po sa inyong pagbalik sa lupang tinubuan kag halong lang sa biyahe. Thank you, kid. Salamat man, Doc Vic.
Okay, nabatian ang aton sining Manug Bagtas with Dr. Vicente Vic Villan diri sa aton sining pagpangalagad. So kanami kanami ang sense of identity, at least na talakay tani isa sa pinakaimportanteng talakayan, no, diri sa aton sining pagpangalagad sa maragtas sang kapis. Ang identity naton bilang isa ka kapisnon. Di ba la? Maya madamo bisang nagkakuan no, naga-doubt. Pang alang-alang pabala kung kaysa mapakilala nga taga kapis, o mapakilala nga isa kapisnon kay do matyaga nila do wala man sang identity katama, di man kilala, do inferior bala sa iban nga lahi. Hindi gali, no, very kanami dong ganon, no, kag kon si Doc Vic pang pambalod puod kita sang tagapasad, no, sang Republika sang Pilipinas. Isa kita sa mga founder, no, mga pioneer, no, sa paghugpong sang pungsod Pilipinas. Aman dati wala pa na yan sang pungsod, isla pa na yan, isla sang Katagalugan, isla sang Kabisayaan, isla sang mga Muslim. Sino yung kadahom-dahom nga magtingob ining tatlo ka mga main islands nga mahimo ng isa ka Republika sa Pilipinas? Sa bulig sa mga kapisnon. Ay kanami. Hi, Boss Jane Damanada Stark. Good morning. Joseph Dizon, mayong udto, sir. Salamat. Neil Lebiano, good morning. Doc Vic, kag Boss Renante. Bardi Bargo. Okay, kag sa tanan nga mga admin at the same time ang group expertas ang ihutik sa Maragtas. Kilitanay naman kita sa madason nga adlaw sang Sabado diri sa aton gyapon nga paborito nyo, no, ng edisyon, paborito nyo nga programa diri sa Radyo Maragtas, ang Maragtas sang kapis para mapabot sa aton tanan nga mga kapis nun nga kita nga lahi mga dungganon, kita nga mga lahi hindi kita inferior, kag kita nga mga lahi ang puod sang tagapasad sang pungsod Pilipinas. Siyempre, nangin kaupod na diri si Dr. Vic Villan, ini si Boss Renante Ortiz Vista para sa 97.7 FM, Radyo Maragtas. Mayuhom kag Balatsagon. Kamo ang boss ko. 97.7 FM, Radyo Maragtas. Kamo ang boss.